Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na nakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagay na tinanggi ng palasyo. Live mula sa TV5 Media Center. Yan po yung sinabi ni Sara ha, na tuta daw po ng ICC si PBBM. Okay, pero sabi ko nga sa inyo mga pre, kaya ko naman palakpakan si Sara Duterte. Wala namang problema. No? Kasi sa kanang buhay ko, hindi ko pa po yan napalakpakan. Mahirap pong pumulakpak kung puro kabubuhan lang po yung nakikita natin. Diba? Puro travel. Pero ito na. Chance mo na ito, Sara Duterte, na mapalakpakan ka namin. Kasama ng mga nanunood dito. Kung magpapakita ka ng resibo na talagang tuta si PBBM ng ICC, tandaan po natin, kahit Amerika hindi kayang hawakan yung ICC. Pilipinas pa kaya? Ay, ang liit lang natin. Di ba? Magpapatuta ka? Hindi. Di ba? Sadyang si Digong lang talaga nasampahan ng kaso noon ni Trillanes. Oh, si Trillanes yung nagsampa ng kaso. Proseso kasi yun eh. Ang proseso kailanman hindi po pagiging tuta. Di ba? Oh, ganun yun. Oh, tuloy natin. Tungun sa balita, si News 5 Palace Correspondent Marcel Alili. Marcel, anong pananaw ng Malacanang sa bago paratang ni VP Sara? Ang proseso kailanman hindi po Yan yung sagot ni Palace Press Officer Claire Castro nang matanong tungkol nga dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte habang nagrarally yung kanyang mga supporters dyan sa Dahig. Sinabi rin kasi ni Vice President Duterte na malinaw na sinusuportahan hindi lamang ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama na rin si dating Senador Antonio Trillanes IV doon sa investigasyon ng International Criminal Court. Malamang! Eto maraming buhay yung nawala. Alam nga namang ipasawala ang bahala ng presidente ng Pilipinas yung mga buhay na yun. Inakusahan si Digong, si PBBM, suportado yung pamilya ng mga namatay. Buhay kasi yung pinag-uusapan dito, hindi basta-basta po pag buhay pinag-uusapan. So, suportado po ni PBBM yung investigasyon. Hindi po nagiging bias yung Pangulo na galit kay Digong. Hindi ganun yung Pangulo natin. Si PBBM, kung may kasalanan ka, ay makukulong ka. Pero kung wala, makipagtulungan ka sa investigasyon. At si Digong naman mismo yung umamin noon na may kasalanan talaga siya. Handa siyang magpahuli sa ICC. So alam na niya sa sarili niya na may pagkakamali siyang nagawa. Di ba? Ay, sabi nga ni Digong noon, asa na ba yung ICC? Ba't ang tagal daw? Ngayong nahuli na. Magagalit kayo sa Pangulo. Si Digong naman yung may desisyon yan eh. Oh. Ngayong nahuli na, nandyan na. Ay, anong problema nyo? Kaya, alam nyo, kaya hindi hindi mabigyan ng pansamantalang kalayaan yan si Digong. Diyan sa Hague. Kasi, andyan kayo sa tapat ng building ng ICC o naninira kayo sa ICC. Ang kapal ng mukha nyo. Yung mga request ninyong mga interim release na yan, hindi mapagbigyan. Dahil sa labas pa lang, paninira na yung ginagawa nyo. Tingin nila kumbaga may sabuatan etong sina PBBM, Senador Trillanes at ang ICC kaya patuloy pa rin na gumugulong yung kaso. May communication siguro about sa proseso, pero sa sabuatan, sabi ko nga, kung may ipapakita ka, papalakpakan kita sa utak, Sara Duterte. Sa utak mismo. Resibo ba? Isampal mo sa taong bayan. Ito yung sabuatan ni PBBM, ICC at Trillanes. Meron ba? Kung meron, pakita mo. Para hindi ka naman magmukhang tanga dyan. Na gumagawa ka na lang ng kwento, tibo ka pa. Ay, tibo. Sorry. Tibo tuloy. Hindi tibo. Tumitibok-tibok yung bunganga mo dyan sa banat sa administrasyon. Ba't lumalabas ang bunganga ko? Ay, salamat po Riza Price sa iyong pag-like dyan. Ayan sa mga nag-like ng ating video ngayon sa ating live, maraming salamat po. Like, share, subscribe po tayo mga pre!
laban sa dating Pangulo. Pero syempre, sinasabi ng Malacanang dyan, parang wala namang basehan itong mga pinagsasasabi ni VP Sara. Pero sabi ni VP Sara, malinaw na traidor ang Pangulo at ang dating Senador. Sino kaya ang traidor? Diba? O, pakinggan nyo. Pakinggan ni VP Sara, pero sabi ni VP Sara, malinaw na traidor ang Pangulo at ang dating Senador. Oh, traidor, si Trillanes, traidor ang Pangulo. Sino kaya ang traidor? Sino kaya nagplano noon na papatayin si PBBM pag naging presidente? Si Digong nagsalita, sabi niya, gusto ko magpresidente, vice president. Pag nag-vice na daw, ipapapatay si PBBM. O anong tawag doon? Alam nyo, yung pagiging traidor ng pamilya ninyo, Sara Duterte, please lang, wag mo nang ipasa kay PBBM, kay Trillanes. Kasi kailanman po si Trillanes, hindi ko nakitaan ng katraidoran yan. Bagkos, palaging dumadaan sa tamang proseso si Trillanes. Ganon din po si Pangulong Bongbong Marcos, hindi traidor. Pero pag usaping Duterte, dyan mo po mararamdaman yung pagiging traidor nila. At makikita mo po, may mga video pa. Oo. Yung pala magkatabi sila ni PBBM noon at si Sara Duterte, iniisip na pala ni Sara Duterte na tatanggalan ng ulo si PBBM. Anong tawag doon? Katraidoran po ang tawag dyan. Hindi, di ba? Palihim mong iniisip Oh, katraidoran ang tawag dyan, Sara Duterte. Ha? Yung pagiging mabaho ng pamilya nyo, huwag nyong ipapasa sa ibang tao. Yan muna natin yung sinabi ni VP Sara sa harap ng kanyang mga supporters sa The Hague. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. They are traitors to the Filipino and to the country. Pero yung West Philippine Sea, pinamigay ng tatay niya sa China. So, sinong traitor? Anong kapalit? Ay, ibibigay natin yung West Philippine Sea kasi tubig lang naman yan. Yung mga mangingisda natin kawawa, hindi sasaktan ng mga inchik. Kasi yung inchik, binigay yung pag-aari natin So, papayagan mga Pilipino. Okay, kala natin peaceful, pero hindi natin alam, ninanakaw na pala nila paunti-unti yung sariling atin. Di ba? Ngayon, pinapainan lang tayo na, okay tayo mga isda dyan, sige lang. Pero pagdating ng panahon, pag sila na may full control dyan, sino ka para mangisda ka pa dito? Ganun yung mangyayari sana Buti pumasok si PBBM. Traidor kayo kasi yung pag-aari ng bansa, ipinapamigay ninyo. Traidor kayo, bakit? Kasi ang Pilipinas, gusto ninyong gawin province of China. Pilipinas to! Diba? Kaya unti-unti nang sinisingil tong mga Duterte. Pati mga kaalyado nila, unti-unti na pong sinisingil. Diba? Dahil sa kanilang pagiging traidor. Yun yung totoo dyan. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct daw. Correct! Kahit walang ebidensya, correct! Bobo! Shoutout po Junara D. Magandang gabi po. Yun. Marcos supporting ICC. ICC supporting Marcos. Pero Jiggy, ang sinasabi ni Undersecretary Castro, baka naman out of frustration. Kaya nabanggit ni VP Sara mga ganitong kataga dahil hanggang ngayon nakakulong pa rin yung kanyang ama dyan nga sa detention facility ng ICC. Shoutout sa mga naniniwala na nauto ng mga vloggers ni Sara. Of course, si Sara na makakalaya si Digong next week. Wala po, wala na. Asa pa kayo. Na walang kinalaman si Pangulong Marcos kung ano man yung kaso ngayon ni FPRRD dahil ang kaso na yan ay isinampa pa taong 2017 at nung panahon na yon hindi pa naman nakaupo. Tama! Hindi pa po presidente si PBBM yan. Oo. Hindi pa presidente si PBBM. Bakit ang Pangulo ang pagbibintangan ninyo? Ang Pangulo gusto lang, alam mo yon, gusto lang sumunod sa proseso. Nakita ng Pangulo, nung nakaupo na si PBBM, nakita na maraming mga pamilyang biktima, tumuulong lang yung Pangulo. Inaway-away niyo yung Pangulo, tapos gusto niyo, wag makipagtulungan sa ICC? Sino kayo?
Awayin nyo pa. Sige, gawan nyo pa ng kwento. Gawan nyo pa ng pulburon video para mas maganda. Asa na yung pulburon video nyo? Gawa kayong part 2! Almond Lee, shoutout ha. Kay Jimelin Perez, shoutout po. Yang si Pangulong Marcos. Narito ang paliwanag ni Yuse Castro. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at Tama. nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. At Marcel, kasama rin sa tinawag na traidor ni VP Sara, si dating Senador Trillanes. May sagot na ba si Trillanes dito? Yes, Gigi, ang sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, nahihibang na itong si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Trillanes, malinaw naman daw na yung kaso na kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Duterte sa ICC ay bunga ng ilang taong investigasyon na isinagawa ng ICC. At hindi rin naman daw ito maikakaila dahil maraming Pilipino rin naman daw ang nakakaalam tungkol sa patayan na nangyari dito sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil nga doon sa ipinatupad na anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Gigi. At nabanggit din ni VP Sara na duda raw siya na totoong mga biktima ng drug war na nasa listahan ng ICC. Bakit ito nasabi ng bise? Gigi, iniugnay kasi ni Vice President Sara Duterte yung iba raw kaso ng extrajudicial killings na baka mamaya napapagkamalang biktima noong sinasabing drug war ng administrasyon ng kanyang ama. Ang sinasabi kasi nitong si Vice Presidente, dito raw Josephine Prieto, shoutout po sa Pilipinas, pwede ka raw mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso. At yan ay Uy, anong sabi nun? Grabe Ito? Pwede ka raw mag-hire. Ang sinasabi kasi nitong si Vice Presidente, dito raw sa Pilipinas, pwede ka raw mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso. Uy, bakit? Alam mo yan, Sara Duterte. Halagang 5,000 piso? Pwede mag-hire ng gunman. Saan? Saan ba pwede? Mukhang marami kang alam Dito sa Pilipinas, pwede? Naku. Sabi ni Sara noon may kinausap na siya. Napatayin si Pangulong Bongbong Marcos pag siya ay pinatay. Tapos ngayon, may sinabi din pala si Sara na pwede kang mag-hire ng gunman. Ang bayad mo po ay 5,000 piso lang. So maraming alam si Sara Duterte. No? Sara, hala ka. Galing sa bunganga mo yan. Noli Romero, shoutout po Kay Jips Navarro, shoutout. Tandaan nyo yan. May ganong statement pala si Sara. Maituturing din na EJK. Baka mamaya yung iba daw ng mga kasong kasama dyan, iniuugnay din doon sa drug war. Hindi, kasi sa panahon pa lang ng pag-upo ni Digong noon, biglang tumaas yung patayan sa bansa. Pagbaba ni Digong, nawala rin ang patayan sa bansa. So yun yung kaduda-duda kasi sa lahat, sa dinabi-daming presidenteng nagdaan dito na naging presidente ng Pilipinas, kay Digong lang po nangyari yung malalang patayan na kahit mga minor de edad ay nadadamay po. Kahit yung mga hindi marunong magmotor, magugulat ka na lang, tinaniman ng motor, may barel, may droga, at sasabihin tumakbo at nanlaban. Nung dumating yung nanay, sabi nung nanay, "Sir, hindi po marunong magmotor yung anak ko. Bakit siya nagmumotor? Hindi po yan marunong magmotor." Di ba? Yun yung problema. Antibay ng tatay mo talaga. Kaya ayun, naging karton. Iba deserve ng tatay mo yung tingin ko. Ikinaso naman sa kanyang ama. So narito lang, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte.
have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad. Maraming alam to si Sarah. Siyempre, yung tatay niya, mamamatay tao eh. Oh, may alam yan. Gun violence. Eh, natatandaan niyo yung sinabi ni Las Cañas? Oh? Na itong si Sara Duterte, nung mayor pa yan, aprobado niya po yung extrajudicial killings po dyan sa Davao City. So, nung mayor pa siya, so may alam talaga to si Sara Duterte kung saan kukuha ng mga gunman, sino mga kakausapin. May alam po ito. Diba? Kasi, last time na pinagbantaan niya yung Pangulo, kampante, may kinausap na eh. Ha? Oh, ang tanong, magkano ba yung bayad ni Sara Duterte doon sa kinausap niya? 5,000 lang ba? Tipid naman. In the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. Virginia Sahagon, shoutout po ah. Pero syempre, Jiggy, hindi pinalampas ng Malacanang yung pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, kung totoo itong mga sinasabi ni Vice President Duterte na talagang merong gunfire, meron talagang pwedeng i-hire na gunman sa halagang 5,000 pesos, eh anong nangyari? Bakit daw hindi ito na-aksyonan nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Oo nga no. Man din daw ay mismong opisyal ng gobyerno. Oh, 'di ba? Shoutout kayo Makata. Oo nga naman, bakit hindi na-aksyonan? Oh. Ay, kasi kung galit kayo sa patayan, ay bakit hindi na-aksyonan? Pero kung ako yung tatanungin, bakit ka nga naman a-aksyon kung ikaw mismo yung utak? Ha? Utos, halimbawa ako, President Ballpoint Man, ibang-bang mo ngayon sila, bang. Sa loob ng 1 taon, marami na ako nabangbang. Oh. Ipigilan ko ba yung patayan na yan? Eh ako rin naman nag-utos? Hindi ah. Oh, bahala si Batman. Bahala kayo dyan kung anong mangyayari. Parang ganun lang, di ba? Pero bang nagawa niya para tugunan nito? Kung totoo raw na merong impormasyon si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa sinasabi niyang 5,000 pesos na halaga para makapag-hire ng gunman, dapat daw magbigay siya ng datos doon sa mga concerned agencies nang sa gayon, masolusyonan itong problemang ito kung totoo nga siyang issue dito sa ating bansa. Naritong sinabi ni Yuse Castro. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata? Kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito, dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinit. Eh, nag-promote pa si Sara? Nag-promote pa nga ng assassin, di ba? Oh. O sa taong siya ay galit. Kung galit ka talaga sa mga pumapatay ng tao, mga killer, bakit ka nag-hire? Diba? Galit ka sa mamamatay tao, Sara? Bakit mo sila hinire? Bakit mo sila kinausap? So pag kinausap mo na, may kinausap ka na, ibig sabihin, nagbayad ka na. Pwedeng nagbayad ka ng kalahati, 20%, 30%, basta, nakapagbayad ka na. Kasi ang sabi mo, pag pinatay ako, patayin mo rin sila. Kasi kung hindi mo sila bayad, Sara Duterte, kahit papatay ka na, kung mangyari man yung sinasabi mo, hindi naman gagalaw yung mga yun. Pero kung bayad mo na sila, at pag may nangyari sa'yo, gagalaw na yun. Kasi nga, bayad na sila. Ngayon, galit ka pala sa mga pumapatay ng tao, bakit nakipag-transaction ka sa kanila? Iba din si Luste, no? Yung takbo ng utak. Babaliw-baliw din si Inday Sayad talaga. Ano po yung opinion nyo? Paki-comment naman para malaman po natin yan, yung inyong mga opinion, reaksyon, di ba? At eto po, no? Idugtong natin to kasi matibay din yung mukha ng taong ito eh. Pakita ko lang sa inyo. Kita nyo to mga pre. Hindi ako contractor. Tubit Tiangco admits requesting additional funds for Nabutas.
So, additional funds na naman po. Nagre-request di umano si Tubi Tiangco. Diba? Pero, simula po siya po yung namumuno dyan bilang isang kongresista, may mga budget naman pong binibigay sa kanya. Pero kung titingnan po natin, ang nabutas po ay walang pagbabago. Butas pa rin. Diba? Kawawa po yung mga mamamayan dyan, tinatamaan ng baha. Diba? Okay lang sana kung makakatanggap ka ng budget at yung baha sa nabutas po ay unti-unting masusolusyonan. Pero ang tanong po, nasusolusyonan ba? Hindi eh. Parang palala pa ng palala. Ang nakakaawa dito, yung mga mahihirap po sa nabutas na nasasakupan niya mga pre. Diba? Kasi pag may baha sila lumulutang, si Tubi Tiangco hindi naman po binabaha yung bahay. Diba? Si Tubi Tiangco po ay masarap. Ang ulam, pagkain, tulog kapag malakas ang baha. Kasi yung bahay niya, hindi naman po binabaha. Ang kawawa po yung mga mahihirap dyan. Request ka ng budget, funding for nabutas, no? Additional funding for nabutas. Pero, ang tanong, ito ba ay mapupunta talaga sa nabutas? Yun yung tanong. Joel Q, shoutout sa iyo kasi, wala na po tayong tiwala dito. Ako, kahit hindi po taga nabutas, wala na akong tiwala kay Tubi Tiangco. Ayoko pong magtiwala sa mga taong traidor. Diba? Maganda yung ginagawa ng administrasyon. Sisilipin niya yung administrasyon kahit maganda yung ginagawa. Hindi niya muna tingnan yung bakuran niya. Abay, tingin-tingin muna sa bakuran mo, Tubi Tiangco. Silip-silip muna. Paano mo linisin yung dyan? Kalat, problema. Diba? Para naman yung mga nasasakupan mo ay matuwa-tuwa naman sa'yo. Hindi naman po ako galit kay Tubi Tiangco. Sino ba ako para magalit sa pagkatao mo? Pero kasi, binoto ka. Binoto ka para magtrabaho, hindi para maghingi lang ng budget para sa sarili. Ewan ko, para sa sarili ba? Para sa sarili ba o para sa nasasakupan mo? Kasi wala talagang improvement eh. Diba? Yun lang naman yung po sa akin. Yun lang, no? Hindi pwedeng hindi kayo punahin kasi may mali naman talaga. Diba? May mali naman po talaga. So, kung kayo po yung tatanungin mga pre, ano po yung inyong opinion, reaction po dito, paki-comment po, no, para naman po, para naman, alam nyo, maging, mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion. Ayan. And syempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Bago tayo mag-move sa next topic natin, sino ba yung next? Si Maharlika yung topic natin. Pero syempre, bago tayo mag-move kay Maharlika, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Screenshot ko lang itong ipapakita ko sa inyo. Title niya to title ni Maharlika Okay. Like, share, subscribe po mga pre. May TikTok, Facebook po tayo dyan.